Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling yugto ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Manugang at Biyanan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Saan ka galing? At hindi kita nadatnan dito sa bahay, Pipita? Bulak-bul kang katulong ka. Nagpahatid si Daddy Banong sa bahay ni Nana Nara dahil tinawagan daw niyang makipagmeryenda. Ang daming merienda dito sa bahay. At nakimerienda ka naman. Pinilit kasi nila ako Ayaw nila akong puyagang umalis. Pero nagpaalam din ako agad. Sa susunod, kailangan mong magpaalam sa akin. Sino ba tong tumatawag na to? O ano? Kahapon ko pa hinihintay ang tawag mo. Ha? Hindi nila ibebenta? Inaasahan ko pa naman. Magkano ba at pupuntahan ko? Naku! Pakunwari pa sila. Wala ka palang silbing kaibigan. Kakailanganin mo din ako balang araw. At ikaw, Pipita, anong ginagawa mo? Gustong-gusto mo namang pinakikinggan ang pang-aaway ko sa kaibigan kung walang silbi, ano? Madam, si Sir yung nagbubusina. Ngayon ko lang nahalata. Hindi mo pa yata nasubukang tawagin si Henry na arkitek. Sobrang dami naman ng iniisip mong dahilan para lang maibunto ng galit mo kay Pipita. Hindi na kailangan na tawagin niya ako ng arkitek. At mas lalong hindi na pwedeng tawagin niya ako ng engineer. Dahil hindi naman ako engineer. Bakit naman hindi pwede? Mas magaling ka naman kaysa sa inhinyero. Tawagan ko din si Mama. Kung hindi nila naihanap sa iba ang lupa na binebenta ng kaibigan niya.
Naiinis ako sa barkada kong yun. Hindi lang pala peking kwento ang kumakalat ngayon. Marami na rin palang peking kaibigan sa salita. Sige, wag ka nang magalit. Baka naglilihi ka na. Natitiyak kong hindi ako naglilihi. Magpatingin ka sana sa doktor. Huwag nga yan ang problemahin mo. Mararamdaman ko na sana kung naglilihi ako. Tawagan mo na nga si Mama. Babalik lang din ako sa project site. Meron lang akong kukunin dahil kailangan namin itong pag-uusapan. Mga kasama kong arkitek. Doon ko na lang tawagan si Mama. Kung matawagan mo sanang Mama at hindi pa yun nabibili, puntan sana natin kaagad. Oo, saglit lang ako. Tatawagan din kita kung ano ang pag-uusapan namin ni Mama. Di bale? At may oras pa. Hindi ko alam kung hindi pa nila naibenta. Matagal na kami hindi nagkausap ni Amiga, Henry. Akala ko ba mayroong prospect na bibilhing lupa si Rosalia? Ay, nagkamali, Mama. Ay, hindi na daw ibibenta ng kapamilya ng kaibigan niya. Nasimulan na sanang mapatayo ang hardware kung pumayag kayo noon. Akala ko sigurado si Rosalia eh. Tawagan ko nga. Sakaling sasagutin niya. Katulad ko kasi yon na hindi masyadong nagse-cellphone. Pinagsabihan ako na mabuti ni Rosalia, Pipita. Kaya hindi ka nakakasigurado. Makikita ko lahat ang kilos mo. Kaya huwag kang tatamad-tamad. Kahit huwag niyong sabihin ng ganyan, gagawin ko po, tatabanong. Hindi kailangang mag-utos pa kayo. Mang Badong, paano mo nalaman ang palaya ko sa lugar namin? At hindi ka naman nakakapunta doon. Loko sila doon. Ang daming pinapalayaw sa akin. Sorry po. Iba lang ang nasambit ko. Mabuti at humingi ka ng tawad. At dapat, daddy ang tawag mo sa akin. Iwan mo na ako dito para makapagtrabaho ka. Magluluto pa po ako. Pinagsabihan ako ni Madam kanina. Yung kakainin lang natin ang iluluto ko. Mabuti naman kung hindi pa nila naibenta. Maasikaso kaya ng kaibigan mo, Mama, para punta tayo doon, makipag-usap ngayon. Doon na lang daw tayo maghahapunan. Natuwa si Amiga dahil interesado daw kayong bilhin. Baka masyadong mahal, Mama. Siguradong mahal. Mahal ang lahat ng lupa dito sa lugar natin. Lalo na ang lokasyon ng binibentang lupa. Na malapit sa mall na malapit nang matapos. Pero hindi problema ang pambayad. Problema pa rin dahil magastos ang pagpapatayo ng gusali ng hardware. At ganun din ang mga mabibiling maibibenta natin. Hindi problema yan. Ako na ang bahala. Oo pa nga pala. Nakalimutan kong arkitek ang aking asawa. Hintayin na lang ninyo ako saglit. Magpapalit lang ako. Ay, kung hindi pa naman kasi nagpalit kanina. Naku, isa pa. Asikasuhin mo ang deed of sale ng mabibiling lupa na pagpapatayuan ng gusali. Tsaka gagawin ko na ang plano. Ako nang bahalang makipag-usap sa abogado, Henry. At hindi pa pwedeng simulan na lang ang gusali kahit walang plano? Hindi pwede. Gusto mo bang mamulta tayo?
Tutukan ko ang paggawa ng plano para matapos agad. Sige. Ako na lang ang bahalang makipag-usap sa abogado na mag-aayos ng deed of sale. Simulan mo na ngayon ang paggawa ng plano. Pupunta pa ako sa project site. Babalik din ako kaagad. Pipita, pakibuksan mo nga ang gate. Huwag mong sabihin na lalabas kang hindi pa naliligo. Naligo ako ng maaga. Hindi naman kailangang magpagwapo ka dahil baka maraming magkakagusto sa'yo. Ay, nako Rosalia. Huwag mong sabihin nagsiselos ka. Pipita, narinig mo bang sinabi ni Henry? Buksan mo na daw yung gate at may pupuntahan siya. Ang sama-sama naman ng ugali ng mga kapitbahay. Ilang araw lang akong hindi bumisita dito sa bahay ko. Marami na naman nilipad na plastik na pumasok dito sa paligid. Ang mga bata naman kasi ay walang respeto. Basta nila ay tinatapon ng pinagkainan nila kung saan-saan. Hindi man lang mapagsabihan ng mga matitinong magulang. Sa pagmamaritis lang at pakikipag-away sila magaling. Tawagan ko nga si Pipita at papuntahin ko rito para maglinis. Subukan niyang tumanggit, makakarinig sa akin ng hindi maganda. Sana sagutin ang tawag ko. Ang bagal sumagot. Pantor, estate Daddy Banong. Talaga ka, Pipita? Nasanay ka nang magsabi kung ano-anong pangalan sa akin. Iniinsulto mo yata ako. Kung isusumbong kita kay Rosalia, makapauwiin ka niya na wala sa oras. Ano bang ginagawa mo? Naghahanda po ako ng merienda. Mamaya na lang ang merinda. Pumunta ka rito sa bahay. Alam mo ba dito? Ano po? Hindi po dahil hindi pa ako nakapunta riyan. Sabihin ninyo ang address at i-google ko. Ano yung gulgul? Hindi ko naintindihan. Sige, sabihin ko ang address. I-text ko din ang gagawin niya para hindi makatakas. May nadaanan akong nagkakatay ng kambing kanina. Bahala siyang magtanong sa mga kapitbahay. Kung tumawag sana si Tata Banong na pinapunta niya ako para palinisin ang bahay niya, hindi ko sana isinabay si Nana Nara. Ay, nakakahiya. Matagal yatang hindi umuwi si Balai dito sa bahay niya, Pipita. Nagkalat naman ang mga nailipad na plastik. Halo-halo ang pinagkainan nila ng mga chichirya. Pinagbalutan siguro nila ng mga binili itong iba. Baka inihalo na nila sa mga nabubulok. Tulungan na lang kita na maglinis para matapos agad. Nakakaya po sa inyo, Nana Nara. Umuwi na kayo at ako nang bahalang maglinis. Nandito na nga ako. Saan ba kasi nagpunta si Balai? Parang siya itong paparating. Nalasing yata. Munti kang nang matumba doon. Balay! Andyan na nga. Dito ka pala! Sakto nandun ako sa bahay ng mga anak natin nung tinawagan mo si Pipita. Sigurado na yata yung naka-plastic na. May nagkatay ng kambing. Kaya bumili na lang ako para maluto na. Ang sama talaga ng ugali ni Pipita. Bakit umalis siya dito sa bahay? Maging si tatay ay wala. Hinayaan yata ni Pipita na bukas ang gate. Wala si Pipita. Baka sinamantala na niyang pagkakataon na tumakas dahil wala si tatay. Baka kung ano na dyan ang itinakbo niya.
Huwag ka sanang mag-isip ng masama. Tawagan ko nga para tanungin kung nasan siya. Hindi pa niya day off at nagpaalam sana. Mag-iingat ang Pipitang yun. Baka ipapulis ko pa. Ayan na. Nagre-ring na ang cellphone ni Pipita. Oh, hello, Pipita. Bakit wala ka dito sa bahay? Saan ka pumunta? Lasing na kayo, Itay. Itigil nyo na sanang pag-inom ninyo. Masakit ang galit ko kay Pipita. Galit at masakit ang kalooban nyo sa sasabihin nyo. Ay, talagang lasing na kayo, Itay. Talagang naglasing ako dahil kay Pipita. Ipinahiya niya ako kay Balay. Sinama pala dito sa bahay. Pipita! Halika nga dito! Bilisan mo! Opo, madam! Walang yaka, Pipita. Sinadya mong tawagin si Balay para ipahiya ako. Kung alam ko lang sana na tinawagan mo ako para maglinis sa bahay mo, hindi ko na isinama si Nana Nara. Magdadahilan ka pa? Ayaw kong makita ang pagmumukha mo na, ikaw, Pipita. Kaya umalis ka na. Alis! Ay, mabuti at gising ka pa, Pipita. Ginabi akong tumawag dahil may bisita kami kanina. Kumusta na kayo dyan sa bugyasan? Ay, bugyasan pa rin. Hindi pa rin nailipat. Araw-araw nasa hardin kami o sa garden. Ganyan din naman talaga O, ikaw naman, kumusta ka? Walang problema sa akin. Sa mag-asawang amo ko. Nakitira sa amin ang tatay ng amo kong babae. Ang magulang o pamilya ng amo mong lalaki nasaan? Nag-iisang anak si Sir Henry. Mayaman sila. Malaki ang bahay nila. Pero mas malaki ang bahay ng mga amo ko. Tignan mo nga talaga ang mga mayayaman, ano? Malaki ang bahay niya pero munti kang walang maninirahan. Ganon din sa mga malalaking bahay. Ay? Walang nakatira. Dahil nasa ibang bansa ang mga may-ari. Karamihan sa mga malalaking bahay dito sa Ilocos ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ay, May ganun ba? bahay. Pero mayroon ding malalaking bahay na walang garahe. Malawak din naman ang kalsada. Sige na, Pipita. Nakadami na ako. Gusto lang kitang kumustahin. Kaya tinawagan kita. O sige na. Bye-bye. Oh, kumusta kayo, Daddy? Oh, nawala na ba ang kalasingan nyo? Masakit ang ulo ko. Malakas siyambong na naganyaya sa akin. Nasarapan ko ang pag-inom dahil masarap ang karni ng kambing na puludaan. Akala ko kung adobong bayawak o kaya ulupong. Ay, kahit sana ulupong yan kung meron. Pero matagal na daw na walang nahuli si Nambong. Ng mga ahas yata sa kanilang mga nangangaso ng ulupong at kung ano-anong ahas dyan. Ang takot. Oh, sige, Daddy. Iwan muna kita. Kakausapin ko lang si Pipita. Sige. Talagang masakit ang ulo ko. Hintayin ko lang makalis si Henry tsaka ko iinom ulit para maalis ito. Wala ka ng problema kay Daddy, Pipita.
Siguro lasing lang yon. Oh, bumili ka ng karne ng baka para Ah. sa bulalo. Para ipagluto mo siya. Nako, nakalimutan ko. Pero nahiya lang ako sa manugang ko dahil mabait. Naiinis ako. Nangihina naman na ako. Oh, nakahiga ka pa pala, Rosalia. Hindi ka ba sasama sa akin? Pupuntahan namin ng mga arkitek ang pagpapatayon ng hardware. Tinatamad nga ako eh. Parang nasusuka pa ako. Oh, baka naglilihi ka na. Tawagan ko si Mama para samahan ka niya sa doktor. Mamaya na lang. Nahihilo akong bumangon. Ay, bala eh. Lumabas na ba si Henry? Nako, balay ko maganda. Nandun sila kay Rosalia sa kwarto nila, hindi pa sila nagising. Oh, anong ginagawa ninyong mag-asawa dito sa kwarto ninyo? Umaga na. Nakahiga ka pa pala, Rosalia. Masama talaga ang pakiramdam ko, Henry. Tulungan mo nga akong bumangon. At nasusuka na talaga ako. Ay, nakaun ang aircon. Pero nainitan pa rin ako. Pero nakasaksak naman palang electric fan. Buong gawing nagamit pero bakit parang nilalagnat ako? Saglit lang. Bakit parang umusok ang kwarto ko? Naku, hindi! Ay, Pipita! Tulungan mo ako! Ay, salamat ng marami, Pipita. Kung hindi mo binlisang pinatay ang koneksyon ng ilaw, baka nasunog ang buong bahay at nasunog na sana rin ako sa loob ng kwarto ko. Mabuti na lang at naibaba ko kagad ang fuse. Kasalo na sana ako sa mag-asawang amo ko. Baka mapapalayas pa ako. Kasalanan natin. Saan naman ako kukuha ng pambayad ko kung ganoon? Ay, patawarin mo ako ha, Pipita. Ha? Kahit utusan at nagagalit ako sa'yo. Namatay sana tayong dalawa. Ay, oo nga eh. Daddy, kumusta kayo? Pipita, mabuti at hindi kayo nasaktan. Eh, may awa ang Diyos, sir. Naging abo na sana itong bahay. Kasalanan ko, Rosalia. Kaya uwi na ako sa bahay ko. Daddy, hindi nyo nagustuhan ang nangyari. Mag-iingat na lang kayo sa susunod. At Pipita, salamat ng marami ha. Iniligtas mo ang tatay ko. Patawarin mo sana ako sa kasungitan ko sa'yo. Niligtas ko din ang sarili ko, madam. Lalaki ako pero parang humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko sa takot. Muntikan na akong mamatay. Kahit matanda na ako, ayaw ko pa rin mamatay. Diyan nagwawakas ang isa pang kwento dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Lydia Sodilio Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo!